So, after ng Easter, eto na nga po ang mga regalo ni Jessie na kanyang natanggap. Mag-o-open na tayo ng kanyang chocolate Easter egg. So, pinapapili ko siya kasi sa dami ba naman ng Easter egg na yan hindi ko alam kung anong dadamputin. So, kung mapapansin nyo, dito sa Italy, talagang binibigyan nila ng kahulugan ng Easter, which is sa atin is syempre, pagkabuhay muli ng ating Hesukristo. Pero dito, in somewhere na mga dahilan nila is about the bunny, rabbit. Bunny or rabbit, pareho na rin yun, di ba? So, yun nga. Pinapili ko siya sa kung anong Easter egg ang gusto niya. Actually, gusto niya talaga yan na naman. Yung meron na namang sasakyan. Siyempre, bata, gusto lagi may laruan, ganun. Well, dito nga sa Italy or pati ata sa Germany or someone here in Europe, they usually celebrate it with Easter egg. So, ano pa nga ba, Easter egg, palakihan ng chocolate dito. Pero kahit naman, about to sa biglang pagkabuhay ulit ng Panginoon, ni Jesus, inayaan ko na lang si Jessie na makicelebrate na lang rin. For fun and para makita niya na lang yung tradition nila dito. Pero syempre, doon tayo stick tayo about Bible, di ba? Wala naman sa Bible na pagka buhay muli ni Hesukristo ay magsiselebrate kayo ng Easter egg, di ba? Wala naman nandun na pagkabuhay muli ng rabbit or bunny. Change topic na lang tayo. So, pumunta kami sa birthday party ng best friend ni Jessie na si Yael and si Gavin. Yan, mga kababata niya, mga kumpare niya yan. Talaga namang pag sila'y sama-sama, abay, pare-pare talaga yan. So, thank God naman at na-invite kami at sa wakas nakapunta kami this time. Kasi mga 2 years ata na celebration ng birthday nila, lagi kami nasa Pinas. Ano ba naman, diba? So, buti na lang naka-attend kami and thank God nakasama rin namin yung mga kasama namin sa church. Diba? Parang na rin yun, bonding with them. So, kung mapapansin nyo, nakipagsabayan sa laro si Jessie. Sa totoo lang nung una, naninibago ako sa kanya kasi nga baka hindi niya maintindihan dahil sa Italian nila ini-explain, which is, alam nyo naman, nag-i-English siya. Pero thank God, sabi niya pa nga sa akin, go away, sabi niya sa akin. Kasi na-explain ko sa kanya sa English, yung Italian na explanation ng games nila. So, after nun, yan, nakipila na rin si Jessie na, kakain. Na rin kami dyan, nagkainan na rin kami. May lechon, diba? Saan ka pa lechon? Sige, high blood. So, yun, nag-enjoy naman kami, lalong-lalo na si Mama. Nag-enjoy makipagmaritesan. Of course naman, hindi mawawala ang pagchichismis, no? Tsaka, ang ganda lang kasi na-experience ni Jessie yung mga ganito. I'm so happy lang kasi may mga party na pang bata talaga na, literal talaga na nararanasan niya to. So yun, pagka-uwi nga namin, ayan na naman si Kulit. Gusto na naman ng Easter egg. Sa dami ba naman ng Easter egg, pangatlo na ata to sa tingin kong binuksan niya. Pangatlong Easter egg niya na. So actually, wala si nono niya na magbubukas. Kaya sa akin na naman niya ibinigay para pabuksan ng kanyang Easter egg. Kumbaga buong video ata nito, puro Easter egg lang tayo. Pero yun nga, kung titignan nyo talaga is napupunta na yung life natin sa mga traditions ng mga bawat tao. Hindi na tayo nagbe-base sa life in the Bible. Pero it's not bad naman. Kaso Easter egg is not really traditional in the Bible. Kumbaga tayo na lang gumagawa nito eh. Trip na lang natin para lang sa mga bata. Wala namang masama pero pangit din dahil lalaki sila na
malalaman ang pagkabuhay ni Jesucristo ay about Easter egg, about that chocolate, di ba? Pero siguro, dahan-dahan kailangan natin ipaalam na wala sa Easter egg. Kumbaga na sa ano yun, Jesus ano ba yun? Jesus is risen, di ba? Kumbaga, ipamukha natin sa ating mga anak na it's not about egg or it's not about bunny or rabbit, di ba? Para akong nagpipreach dito. Charot lang. Nagpapaka-serious lang tayo dito. Kumbaga, in reality ng buhay, di ba? Kumbaga, ganun talaga. Minsan, sasabay ka sa flow. Minsan naman, itama mo yung flow ng life, di ba? So, pang-apat na ata to. Nabukas namin ng kanyang Easter egg. Ilan ba talaga, Jessie, na Easter egg ang gagawin natin? Anak, ano ka ba? Ang dami mo kasing Easter egg. So, by the way, nagpaplano na ako kung anong birthday party ang gagawin ko sa kanya. Since a month na lang bago ang kanyang birthday. Then, after that, syempre, kailangan ng preparation. Gusto niya daw na birthday party is Lego. Wow, namimili na siya. Dati, kung anong meron, go with the flow lang siya ngayon. I want that. May ganun-ganun na siya. Kaya sabi ko, naku, delikado tayo dito. Kailangan magpursige ang nanay. Diba? Kailangan magpursige sa mga babayarin. Pero at least naman, ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin mag-effort sa ating mga anak. After all, sila rin naman ang nandyan, lagi na nagpapasaya sa atin. Kaya, give and take lang tayo. Charot. Give and take lang sa buhay. Na meron nagpapasaya sa atin, hindi na boring ang ating life. Gaya sa kanya, mas nagustuhan niya sa lahat ng Easter egg niya na nabuksan is yung Kinder. Kasi mas maganda yung regalo sa loob. Mas masaya siya. Makikita nyo, kunain niya na agad yung chocolate. Kasi mas masarap nga naman yung chocolate ng Kinder kahit sino naman. Kaso, ewan ko lang, if meron ba dyan sa Pinas, yung mga Kinder chocolate na ganito kalalaki. Kasi dito sa Italy, literal, merong pakalaki ng hanggang 3 years old na bata. Kalaki niya as in yung Easter egg na yon. Grabe, literal. So, yung pagka-uwi ng kanyang lola, ang saya-saya naman ng kanyang lola at siya'y binigyan ng flower. So, after ng mga long weekend na mga pangyayari, nagpamasaya ko kay mama dahil day off ko. Total, mag-work na naman ako kinabukasan, kaya yung pa ako talagang aking pinaka weakness, lalo na sa pagtatrabaho. So, salamat sa panonood. Sa susunod ulit na voice over, charot. Please follow us on our social media account. And thank you for always watching. Bye-bye. We love you. God bless.